Okay, so another update tayo dito, part 2, day 13 sa pagbabantay sa vigil or pagbibigil no, sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So ano bang sitwasyon dito ngayon sa labas ng bahay? So yung mga nagvi-vigil, kumusta? Well, okay pa rin. Ito pa rin. No? Marami pa rin mga nakatambay dito. Nakaantabay, nagvi-vigil, salitan. Yung iba dito talagang regular, no? Yun, no? Yung mga vlogger, live streamer. So, nagiging regular. Nagiging daily basis na itong pagbabantay dito sa bahay na Tatay Digong. So, kumusta naman yung dito? Yung mga pagkain. Meron pa ba? Yes, meron pagkain dito. Yan, pagkain, tubig, kape. Ano lang ha, mga snacks lang ha, kape, biscuits. Tapos di ko alam kung anong sitwasyon dito kapag morning, tanghali. Kasi yung hapunan dito nakita ko naman, na witness ko na meron ditong meals provided, no. Ibig ko sabihin na may mga pagkain dito, meals, may mga pagkain dito kapag hapunan. Yung na-observe ko dito, parang I think kung galing ng barangay yun. Basta siya, donation lang lahat dito. Merong vitamins, merong kape, biscuits, tubig, no, pinakamahalaga sa lahat. Tapos libre charge, siyempre pwede kang mag-charge dito. So yun po yung natin ha, yung sitwasyon dito sa day 13 vigil series sa labas ng bahay ni Tatay Digong sa Doña Luisa subdivision. So bakit dito lang bakit andito lang yung mga naka-vigil, mga nakatambay ng mga tao? Actually hindi lang naman dito meron naman kila Pulong Duterte, no? Kila Congressman Paulo Duterte, kila Mayor Basti, may mga nakabantay din doon, no? Sa kanilang ancestral house meron din. So dito lang tayo nakafocus kasi para sa akin mas accessible, mas malapit lang kasi sa ating inuuwian, sa ating itong lugar ni Tatay Digong. So in short, parang magkakapit bahay lang kami. So ito yung sitwasyon dito. So may tent naman dito. Itong tent is pagka araw, syempre, no, hindi sila mainitan. Tapos pag gabi naman ay hindi maulanan. Ibig sabihin pag tag-ulan, kasi ito umuulan na dito. Umuulan. So may tent naman, at least covered yung mga tao dito, hindi mababasa. So time check tayo dito, alas 12:53. So bukas na yung natin, yung magiging event, no, 88th birthday, 80th birthday ni Tatay Digong. So lang tayo, antabay lang. Meron akong damit na green, no, so ready na tayo bukas sa venue. Kita-kits. God bless all Duterte. Bring him home, please Lord, from Yoki. Shout out kay Ronald Hilario. So viewers natin ngayon si Inday Bunganga. Yun na nga, ingat kayo lahat dyan. Alis to lang kasi may masamang binabalak na masama ang mga Marcos kasi desperado na. Yan. So speaking of desperado nga, out of desperation, lahat gagawin nila para lang hindi na makabalik sa power itong mga Duterte, which is napakalabong napakalabo nun, no? Na hindi na makabalik ang mga Duterte. Wala nang ibang pinagkatatiwalaan ngayon ang mga Pilipino kundi mga Duterte lamang. Lahat ng mga ipopromote na mga Duterte, yan, ibinuboto, sinusuportahan. Lahat ng mga advocacies, lahat ng mga policies na ini-implement ng mga Duterte, sinusuportahan, sinusundan. Ganyan ka sa mga Duterte, ganyan sila ka-influential, ganyan sila ka minahal ng mga Pilipino, ganyan sila ka pinagkakatiwalaan. Lahat ng kanilang mga sabihin, lahat ng kanilang mga polisiya, lahat ng mga ini-implement nila ay sinusunod talaga at nirerespeto ng mga Pilipino. Kasi ganyan kamahal ng mga tao si Tatay Digong. Ang galing, no? Dito sa Davao City, minahal ng mga Davaoenyo. Siyempre, kumbaga, 'di ba sabi nga nila, charity begins at home. So, yung Davao City ang pinaka-home ng mga Duterte. So, siyempre, dito sila nag-serve. Dito nila sinimulan ang pagiging pagiging patriotic,
Dito sila nagsimula sa kanilang pagiging makabayan, maka-Pilipino. Tunay na nasyonalistang Pilipino. Tuma Duterte. So, pinaganda, inayos, ginawang ligtas na tirahan, ginawang livable city ang siyudad ng Davao City. So, ngayon, kapag ka talaga mayroong kang call, mayroong kang bokasyon na magsilbi, hindi lang sa isang bayan, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. So, ayun, hindi niya talaga napigilan or hindi niya talaga wala siyang magawa, no? Kundi sundin at tanggapin ang alok ng mga Pilipino na siya ay gawing public servant, siya ay gawing leader, siya ay gawing kapitan, no? Ng ating bayan, ng ating bansang Pilipinas. So, challenge accepted. So, dami niyang ginawang mga sakripisyo, efforts, ang dami niyang mga policies na talagang out of nowhere na halos hindi ma-imagine ng mga Pilipinong pwede palang gawin ng isang pangulo yun. Pwede naman palang ganun. Pwede naman pala maging politician na walang walang kinikilingan. Pwede naman pala maging politician na walang humahawak na oligarch. Pwede naman pala maging politician na hindi na kailangan magnakaw, di ba? Pwede naman pala kaya naman palang gawin ng isang pangulo ang napakaraming proyekto, di ba? Sa loob lang ng 6 na taon. Ang dami niya nagawa, ha? Ang dami niyang mga policies, ang dami niya nagawang mga implementations, ang dami niya nagawang mga flagship projects, pero nakukulangan pa rin tayong mga Pilipino. Ibig sabihin, nabibitin pa rin tayo. Kumbaga, wini-wish natin na kung pwede na sana i-extend ang kanyang presidency. So, ganyan lang yan. Ibig sabihin, maganda ang kanyang performance. Diba sa trabaho, alala ko dati nung ako nasubukan kong maging empleyado sa mall. Pero lang ako noon, 1 buwan lang yata, higit kasi tardiness, late. So, yung mga kasamahan ko, 'di ba, sa Pilipinas batas natin dito, siya, 5 months lang talaga yung contract, tapos lay off ka na tatanggalin ka sa trabaho, lay off. Diba? Lay off, leave. So, yan. So, pagka aabot ka ng ganong katagal, 5 months, so lay off ka na. So, pwede ka mag-reapply ulit after 1 month. Pero kapag ikaw ay merong pinakitang kakaibang talento, galing, at magandang performance sa company, so imbes na i-lay off ka na, i-extend ka ng 1 month hanggang sa gagawin kang regular. So, ibig sabihin, pag good performer ka, maganda ang iyong trabaho, maganda yung mga resulta, so gagawin kang i-extend tapos gawing regular. So sa atin, santos, nakakalungkot lang kasi sa Pilipinas hindi natin pwedeng gawin yun sa ating mga presidente. For example, kay Tatay Digong nga, 'di ba? So dahil nga sa napakaganda na kanyang performance, mantakin mo, pinakamataas na trust ratings in approval in the history is kay Tatay Digong. Meron siyang 91% na trust in sa ganun 91%. So ganyan kaastig si Tatay Digong. Si VP Sara naman that time is 91% din. I mean, 97 pala sa Tatay Digong, trust and ratings approval. Diba? Astig, tas 3% lang yung sa kalaban. Yung kaya kay VP Lini, sa mga dilawan that time. So, in short say, good performer. Itong natin, butihing mayor ng Davao City na si Tatay Digong na naging presidente ng Pilipinas. Kaya ganun lang natin siya kagustong i-extend. So yun lang, merong bagong dating dito na kakarting lang nila. So yan po yung ganap dito. Ulitin ko, ang vigil dito, ang mga nagpupuyat, ang mga nagbabantay dito sa labas ng bahay ng Tatay Digong ay salitan, pag may aalis na maya-mayang konti, meron yung darating gano'n. So siya, hindi talaga mauubusan ng tao dito. People always come and go, gano'n. Basta hindi kami mauubusan ng supporter dito sa Davao City kasi we're 2 million strong Davaoenyo. So ganyan kadami yung mga tao dito na pwedeng magsalitan sa pag-vigil. Tapos ang sistema dito per barangay, like ngayon, kanina 2 barangay, 3 barangay, tapos alis ulit mamayang araw, iba naman yung pupunta dito na magbabantay na ibang barangay. So salitan lang, hindi talaga kami mauubusan dito ng mga volunteer na magbi-vigil kasi nga ang daming tao sa Davao City. Strong, solid yun. Hindi kami divided dito sa Davao City. May ilan lang. Parang sa sabon lang ba na safeguard
99.9% lang yung yung mapapatay na germs. So yung 1%. So in short say 99% solid Duterte, mga taga Davao. Tapos 1% ay mga anti-Duterte. Sino ba yung mga anti-Duterte na yun? Si Cubos, yung tumakbong mayor, si Carlo Nograles, si Mix Nograles, yung kanyang kapatid. Tatakbong tatapatan niya si Kong Pulong Duterte sa 1st District. And sino pa? Marami, mga si Alag, no? Yung Vice Mayor ni Carlo Nograles. So 1% sila dito. So ibig sabihin, out of 2 million population, sa 1 million, ilan ba 1%? 10, no? 10,000. So merong 20,000 na anti-Duterte dito sa Davao City. Pati mga vlogger din dito, salitan din, no? Kung parating na dito, marami na. Kaya, yun lang. Dito na magtatapos yung natin update, no? Bali, D13. Time check is alauna, March 27. Bukas ay March 28 na, no? So, kita-kits sa Rojas Avenue sa may Freedom Park. Suotin ang kulay green na damit na bring him home. Kung wala namang damit na nakalagay na bring him home, walang printa, okay na mas kulay green. Kasi ako kanina, kung hindi ako nakasecure ng damit na may nakalagay na bring him home, sana ako bibili na ng t-shirt na kulay green. Kasi kukulayan natin ng kulay green ang buong mundo sa kaarawan ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So that's all for today's video. Thank you for watching.